Isang gabi sa syudad ng Chicago, mabilis na tumatakbo ang isang kotse ng pulis papuntang ospital dahil nabaril ang isang police officer. Agad tong dinala sa operating room habang tinawag naman ng mga nurse si Paul, ang pinakamagaling na surgeon sa ospital. Nagtulong-tulong sila ng iba pang doktor pero huli na ang lahat dahil binawian na din ng buhay yung pulis. Kinaumagahan, nag-almusal si Paul kasama ang asawa niyang si Lucy at ang anak niyang si Jordan na noon din ay natanggap sa isang magandang eskwelahan sa New York. Matapos nito, ay nanood sila sa soccer match ni Jordan kung saan makikitang supportive talaga yung mag-asawa sa anak nila. Gayunpaman, nagkokomento ng hindi maganda yung isang tatay sa laro kaya malumanay itong sinaway ni Paul pero nagalit to sa kanya. Agad namang amawat si Lucy kaya sinabihang duwag nung lalaki si Paul. Matapos nito ay nagmeryenda ang pamilya kasama ang kapatid ni Paul na si Frank. Humiram to ng pera kay Paul at napag-usapan nila ang tungkol sa pera na narinig naman ng parking attendant na si Miguel. Narinig din ni Miguel na aalis si na Paul kinagabihan, kaya pagdating sa kotse ay pinicturean ni Miguel yung address ni na Paul sa GPS ng kotse niya. Kinagabihan, nakahanda na ang pamilya upang ipagdiwang sa labas ang kaarawan ni Paul at niregaluhan nila siya ng magandang relo. Pero biglang nakatanggap ng tawag si Paul mula sa ospital at wala siyang magagawa kung di ipagpaliban muna ang selebrasyon nila. Kaya naggrocery na lang sina Lucy at Jordan. Pero nang makauwi na sila, ay may nakaparada ng van sa labas ng bahay nila. Umakyat si Jordan sa taas upang tawagan ang kaibigan niya habang nasa kusina naman si Lucy upang mag-bake ng cake para kay Paul. Pero wala silang kaalam-alam na may ibang tao na pala sa loob ng bahay. Hanggang sa napansin ni Lucy na gumagalaw yung page ng cooking book niya dahil sa hangin na nagmumula sa bintana na ang alam niya ay nakasarado dapat. Pero nang lapitan niya to upang isarado, ay napansin niya ang mga bakas ng paa sa sahig. Dito ay napagtanto niyang may ibang tao sa loob kaya agad niyang tinawag si Jordan pero nasa CR na pala ni Jordan yung isang magnanakaw at mabilis siya nitong sinunggaban. Dinala nung dalawang magnanakaw sa kusina si Jordan habang kasama naman ni Lucy yung pangatlo. Tapos ay pinabuksan nito kay Lucy yung safe box upang kunin ang lahat ng mahalagang laman nito habang sa kusina naman ay nilapag nung isang magnanakaw yung kutsilyo upang kumuha ng panali kay Jordan. Kaya sinamantala to nung isa upang tsansingan si Jordan pero sinaway to nung isa pagbalik dahil di daw ito ang pakay nila. Kaya habang nagtatalo yung dalawa ay sinamantala ni Jordan na kunin yung kutsilyo at hiniwa niya yung isa na tumama naman sa mukha nito kaya tinulak siya nito at napabagsak siya sa sahig. Pagbalik ni na Lucy ay nakita niya ang nangyari kaya binuhusan niya ng mainit na tubig yung isang magnanakaw at sinigawan niya si Jordan na tumakas. Pero dahil sa galit ng magnanakaw ay binaril sila nito. Nasa kalagitnaan naman ng operasyon si Paul nang marinig niya sa intercom na may dumating na dalawang babaeng pasyente. Kaya kinabahan siya at agad niya tong pinuntahan pero di siya pinapasok ng ibang doktor. At dito ay nalaman niya ang nangyari. Si Lucy pala ay tuluyang binawian ng buhay habang si Jordan naman ay kritikal. At upang makasigurado, ay pinuntahan niya yung katawan at lubha nga siyang nalungkot sa nakita. Pagkatapos, ay pinuntahan siya ni Detective Rains at Detective Jackson upang tanungin kung ano-ano yung mga nanakaw na laman ng safe vault nila. Nandun din si Frank at nagalit to sa mga pulis dahil iniisip niyang nagpapabaya ang mga ito pero sinabihan siya ni Paul na huminahon. Nangako naman ng mga pulis na huhulihin nila yung mga suspect. Binalita din ng nurse na ligtas na si Jordan pero koma pa siya kaya agad siyang pinuntahan ni Paul. Sa libing naman ni Lucy, matapos mag-speech ng tatay niyang si Ben, ay agad tong umuwi kasama si Paul. Pero habang nasa daan ay biglang hininto ni Ben yung sasakyan at may tinignan siya sa kalsada. Tapos ay bumalik siya sa sasakyan at pumunta sa loob ng lupain nila kung saan tumakbo ang dalawang ilegal na mangangaso. Pero nakatakas ang mga ito matapos barilin ni Ben. Nagulat si Paul sa pangyayari pero ani Ben, di daw dapat asahan ng mga pulis dahil dumarating lang sila pagtapos na ang krimen. Kaya mas maganda daw kung sila mismo ang lulutas sa problema nila matapos ay tinuluyan niya na yung usang nasugatan ng mga mangangaso. Makalipas ang ilang araw, tinawagan niya si Rains pero nadismaya siya nang malaman na wala pa rin balita sa mga magnanakaw kaya dahil sa init ng ulo ay nasungitan niya pati yung pulubi na nanlilimos sa kalsada. Tapos ay binisita niya si Jordan na noon ay comatose at nandun din ang kaibigan nito, kaya nagpasalamat si Paul sa suporta nito. Lumipas ang ilang araw at nagpa-therapy si Paul at sinaad niyang hindi siya makatulog sa kwarto kaya sa sopa siya natutulog. Lahat ng kainahinalang lalaki sa kalsada ay nagpapaalala kay Paul sa mga pumatay kay Lucy at lubha siyang nalulungkot dahil di niya naprotektahan ang mag-ina niya. Sabi nung therapist, pagkatapos daw ng ilang proseso at panahon ay magiging okay din si Paul. Kaya ginugol ni Paul ang bawat araw kasama si Jordan sa pagsakay ng train at pagkain kasama si Frank pero di niya pa rin maiwasang malungkot. Pero nang maglaon ay unti-unti na siyang nagiging maunawain at naging mabait na rin siya doon sa pulubi. Lumipas ang ilang linggo pero wala pa rin balita sa kaso kaya pinuntahan niya na si Rains. Ani Rains, di daw matrace yung mga DNA samples at pinakita niya rin yung mga listahan ng mga kaso na hanggang ngayon ay di pa nalulutas. Nangangahulugan na kulang ang kakayahan ng kapulisan. Kinagabihan, pagbaba niya sa train ay napansin niya ang dalawang lalaki na hinaharas ang isang babae. Kaya sinigawan niya ang mga ito upang uwatin, kaya siya ang napagbalingan at binugbog ng mga ito.
Pag-uwi niya sa bahay, may napanood siyang advertisement ng bentahan ng baril na malapit sa lugar nila at nagkaroon siya ng ideya. Agad niya tong pinuntahan kinabukasan at pinakita sa kanya ang iba't ibang armas. Pero kailangan niya pang mag-fill up sa papeles at umattend sa gun safety class at may mga CCTV din sa paligid, kaya babalik na lang daw siya. Pero sa sumunod na gabi sa ospital, nang gagamutin niya ang isang nabaril na pasyente, ay nahulog ang baril nito mula sa bulsa. Kaya sinipa to ni Paul sa ilalim upang itago at kinuha niya to pagkatapos. Nang makauwi na siya, sinubukan niyang magpaputok ng baril sa unang pagkakataon pero nalaman niyang di pala to madali at kailangan niya pa tong pag-aralan. Kaya ilang araw siyang nanood ng mga video tutorial kung paano humawak ng baril, hanggang sa natuto na siya dahil sa kakapractice. Pero isang araw, pinatawag siya sa ICU upang ibalita sa kanya na lumalala daw ang kalagayan ni Jordan at lumiliit ang tsansa na makaligtas siya. Kaya lalo siyang nagalit sa mga magnanakaw na gumawa nito kay Jordan. Dahil dito ay nabalot ng galit ang isipan niya. Kinagabihan ay dinala niya yung baril at naglakad siya sa kalsada habang nakasuot ng jacket na may hood. At nang may makita siyang mga carjacker na kumukuha ng sasakyan ay sinigawan niya sila. Pero sumakay ang mga to sa sasakyan at binaril nila siya. Nagawa naman makaiwas si Paul at gumanti din siya ng putok sa kanila at tinamaan yung driver kaya bumangga sila. Pero nagkasugat siya dahil sa slide bite. Bumabay yung isa at nagpaputok to, pero nagtago si Paul at kumuha siya ng tamang pagkakataon upang barilin to. Tinuluyan niya tong tapusin, matapos ay pinatakas niya na yung biktima, pero di niya alam na may nagvideo pala sa pangyayari. Agad na umalis si Paul sa lugar at tinapon niya sa basurahan yung hoodie, matapos ay sumakay siya sa train pauwi at matapos gamutin ang sugat niya ay agad siyang natulog at nagpahinga. Sina Rains naman ay dumating na sa crime scene. Laking pasasalamat nung babaeng biktima dahil naligtas siya, pero brutal naman daw siya sabi nung nagvideo. Hindi naman kita yung mukha ni Paul sa video pero napost na pala to nung babae sa social media. At nang pinanood din na Rains yung video, ay napansin niyang nasugatan yung kamay ng shooter. Kinaumagahan nang mapanood ni Paul yung video niya ay naisip niyang mahusay pala siya, kaya nagsimula na siyang matuwa sa ginawa niya. Hanggang sa sumikat na yung video niya at usap-usapan na kung tama ba siya or mali dahil nagligtas nga siya pero pumatay naman siya. Dahil dito ay binansagan siyang Grim Reaper. Nilagyan ng band-aid ni Paul yung sugat niya at pag may dumadaan na pulis ay tinatago niya to. Kinahapunan, nagkaroon siya ng batang pasyente na biktima ng pamamaril. Sa laysay nung bata, binaril daw siya ng isang dealer na tinatawag nilang Ice Cream Man. Kaya kinuha ni Paul ang address nito sa papel. Nang uwian na ay kumuha ng hoodie si Paul sa laundry ng ospital at pumunta siya sa lugar na tinitirhan ng bata. Dito ay nakita niya yung Ice Cream Man at agad niya tong pinagbabaril tapos ay mabilis siyang tumakas bago ninakaw ng mga lokal ang tinda nitong droga. Nilarawan na naman ng mga saksi kina Rains na naka-hoodie na naman yung shooter. Kaya sigurado daw na ito nga ang Grim Reaper dahil pareho silang kaliwete nung unang shooter. Muli na naman tong nag-viral sa balita at tila may pagmamalaki ng nanonood si Paul. Nag-aalala naman ang kapulisan dahil sa kasikatan ni Grim Reaper ay baka may mga gumaya sa kanya. Muling bumalik si Paul sa therapy niya at sabi nung therapist ay mukhang okay na daw ang pakiramdam ni Paul kaya ipagpatuloy niya daw kung ano man ang ginagawa niya na nakakapagpasaya sa kanya. Kinabukasan, may nabaril na pasyente na naman si Paul at nadiskubre niyang si Miguel pala to at suot nito yung relo niya. Kaya imbes na iligtas ay hinayaan niyang mamatay si Miguel. Tapos ay kinuha niya sa ambulansya yung cellphone nito at in-unlock niya to sa daliri ni Miguel. At matapos kunin yung relo niya sa braso ni Miguel ay pumunta siya sa opisina niya upang tignan ang laman nito at dito niya natuklasan ang katotohanan. Nakita niya rin dito ang larawan ng isang liquor store na ang totoo ay bentahan ng mga nakaw na gamit. Pero kesa tawagan sina Detective Rains ay naisipan niyang siya mismo ang lumutas nito. Kaya muli siyang kumuha ng hoodie sa laundry tapos ay pumunta siya doon sa liquor store at nagpanggap siyang kaibigan ni Miguel. Pero napansin nung mayari na may hospital label yung hoodie niya kaya agad tong nag-text sa isa pang kriminal na si Fish at pinapunta niya to. Tapos ay kumuha to ng baril pero nakita to sa salamin ni Paul kaya inunahan niya na to at pinaturo niya dito kung nasan yung mga ninakaw na gamit sa kanya. Kaya dinala siya nito sa storage room kung saan nakita nga ni Paul yung mga gamit niyang ninakaw. Pero noon din ay dumating si Fish upang barilin siya pero nakita to ni Paul sa CCTV kaya nakaiwas si Paul at yung may-ari ang tinamaan. Kaya muling nagpaputok si Fish at naubusan naman ng bala si Paul. Pero nang aksidenteng madulas sa dugo si Fish ay nakatsyempo si Paul na paluin siya ng gitara. Tumakbo si Fish pabalik sa loob ng bar pero ginamit ni Paul yung camera upang mabaril sa hita si Fish. Tapos ay tinapakan niya yung hita ni Fish upang paaminin kung sinong pumatay kay Lucy. Si Joe daw ang pumatay na isang mekaniko at nasa cellphone niya daw ang address nito pero nang dinampot to ni Paul ay sinipa siya ni Fish at tumama siya sa bookshelf. Kaya nang tumayo si Fish upang tapusin siya ay bumagsak yung bowling ball mula sa itaas ng shelf at tumama to kay Fish kaya nabaril siya ni Paul. Tapos ay kinuha ni Paul lahat ng hard drive ng mga CCTV pero di niya napansin na nahulog pala yung singsing niya. Tapos ay agad nanood ng tutorial si Paul kung paano sirain yung mga hard drive ng CCTV.
Kinabukasan, binisita siya ni na Rains upang ipakita yung picture ni Fish at yung singsing niyang naiwan, at kinumpirma nga ni Paul na sa kanya to. Pero akala ni na Rains ay ninakaw lang yung singsing niya at naiwan sa crime scene. Kinagabihan, pinuntahan niya naman si Joe. Pumasok siya sa shop ni Joe habang nasa ilalim to at nag-aayos ng kotse, at pinalo niya to ng wrench. Nang magising si Joe ay nakatali na siya sa ilalim ng kotse at sinaktan siya ni Joe upang paaminin. Matapos turukan ay hiniwaan niya siya ng malalim at nilagyan to ng brake fluid ni Paul. Kaya dahil sa sakit ay inamin ni Joe na Knox daw ang pangalan ng pumatay kay Lucy pero walang makakapunta sa kanya kundi siya ang pupunta sa'yo. Tapos bago umalis si Paul ay pinabagsak niya yung kotse kay Joe. Kinabukasan, pinuntahan ni na Rains si Frank dahil ang pinapatay ng Grim Reaper ay yung mga pumatay kay Lucy, kaya gusto nilang makita kung may sugat ba ang kamay ni Frank. Habang si Paul naman ay nakay Jordan at nakita niya sa balita na marami na nga ang gumagaya sa kanya bilang Grim Reaper. Noon din ay tinawagan siya ni Knox at nakikipagkita to sa kanya sa isang club. Habang umalis si Paul upang pumunta, ay dumating naman si Frank sa bahay niya at pumasok to nang walang sumagot sa doorbell niya. Pagpunta ni Frank sa basement ay nakita niya ang mga bala ni Paul na nagpapatunay na siya pala ang Grim Reaper. Nang makarating na si Paul doon sa club, ay sinabi niya kay Knox na nandun na siya. Pinapunta naman siya ni Knox sa CR, kaya pagpasok ay tinawagan niya si Knox. May nagring sa isang cubicle pero nang buksan niya ay cellphone lang ni Knox ang nandun. Biglang dumating si Knox na nakakover sa isang sibilyan habang binabaril si Paul. Tinamaan si Paul at nagtago siya sa isang cubicle habang nakikipag-barilan at tinamaan niya din si Knox. Tapos ay binaril niya yung power box at nang mamatay ang ilaw ay sumabay siya sa mga tao upang makalabas. Tapos ay nakatanggap ng tawag si na Rains tungkol sa pangyayari at agad silang pumunta sa ospital kung saan nakilala daw ng isang biktima yung Grim Reaper pero lumalabas na si Knox pala ito. Si Paul ang binanggit niya sa description kaya pinuntahan siya ni na Rains sa opisina pero wala siya doon. Ginagamot pala ni Paul yung sugat niya gamit lamang ang glue at stapler. Pag-uwi niya ay naghihintay doon si Frank kung saan nagalit to sa mga ginagawa niya. Pero depensa ni Paul ay ginagawa niya lang ang di magawa ng mga pulis. Pero biglang nahinto ang pag-uusap nila nang nag-doorbell si na Rains, kaya lumabas si Frank para sabihing wala doon si Paul. Hindi naniniwala si na Rains pero wala silang magagawa dahil wala naman silang warrant. Noon din ay tinawagan si Paul mula sa ospital upang sabihin na gising na daw si Jordan. Kaya agad niya tong pinuntahan pero nahirapan siyang sabihin na wala na ang nanay nito. Ngayong magaling na si Jordan, nangako siya kay Frank na di na siya papatay. Makalipas ang ilang linggo ay makakauwi na si Jordan pero nakasabay nila si Knox sa elevator. Pero di umalma si Paul para walang gulo habang nakikipagkwentuhan to kay Jordan at anito ay magkikita pa daw sila. Dahil sa sinabi ni Knox ay bumalik si Paul sa gun store upang bumili ng baril. Kinagabihan, nang matutulog na si Jordan, ay naramdaman ni Paul na may ibang tao sa labas kaya pinagtago niya si Jordan at pinatawag niya to sa 911. Noon din ay may pumasok sa backdoor at pumasok to sa kwarto ni Paul upang barilin siya, pero unan lang ang nasa kama niya. Yung isa naman ay pumunta sa shower, pero patibong lang pala to ni Paul. Nang sumunod yung unang lalaki ay binaril siya ni Paul na nasa ilalim ng katawan kaya nahulog yung lalaki sa unang palapag. Tapos nakarinig si Paul ng ingay sa basement pero pagbaba niya dito ay binaril siya ni Knox mula sa likuran kaya napaupo siya sa sopa. Sa sandaling yun ay lumabas si Jordan at sumigaw kaya nalingat si Knox at nalabas ni Paul yung sikretong armas niya sa lamesa na ginamit niya upang tapusin si Knox. Nang dumating ang mga pulis, sinabi ni Paul na lahat ng sugat niya ay kanina niya lang nakuha at kabibili niya lang ng baril upang protektahan si Jordan. Hindi naniniwala sa kanya si na Rains pero maganda naman ang naging resulta kaya hinayaan na lang nila siya. Makalipas ang ilang linggo, hinatid ni Paul si Jordan sa school nito sa New York kung saan nandito din ang kaibigan niya. Pabalik ay nakakita si Paul ng isang mandurukot at di niya napigil ang tutukan to ng daliri na tila baril. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe at on mo na rin ang notification bell para sa iba pang movie recap na tulad nito. Salamat po sa panonood.